Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Leviticus chapter 21 at aking pong share dito po sa verse 1 to 4 po. Ang sinasabi nga po dito, ang pag-iingat sa kabanala ng pari. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sino mang kanila ay huwag lalapit sa patay, liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, inaanak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay. Dapat niyang pag-ingatan na siya ay huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging pari. So, purihin po ang Panginoon muli sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. So, dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin na sinabi po ni Yahweh kay Moises na sabihin sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na huwag silang lalapit sa patay. Binigyan po ng Panginoon ng instruksyon na kung ano po yung dapat gawin ng mga pari, at lalong-lalo na po doon sa mga anak ni Aaron. At sinabi po ng Panginoon, maliban na lang po kung ang patay ay kanyang ama, inaanak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga na kasama sa bahay. Dito po natin makikita na talaga pong binibigyan po talaga ng guide ng ating Panginoon yung po mga anak ni Aaron, para hindi po sila magkaroon po ng salap ng iba pong desisyon na dapat nilang gawin. Katulad nga po noon na nangyari po doon sa anak ni Aaron, na hindi po sila sumunod sa pinagutos po ng Panginoon, kaya po namatay po yung kapatid. At dito nga po makikita natin na nagbigay na naman po ulit ng instruksyon ang Panginoon para sabihin sa mga anak ni Aaron na ganun ang dapat gawin. Sana huwag lalapit sa mga patay, maliban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, kapatid. At dito natin makikita na ang Panginoon ay talagang lagi pong nakatingin, nakagabay sa mga anak ni Aaron upang hindi po sila magkasala. At dito rin po natin makikita na sinabi rin na para sila ay, ang dapat nilang gawin ay pag-ingatan at huwag marumihan. Ibig sabihin po na huwag marumihan ng ibang bangkay, para nga po sila ay, kaya po sinabi ng gano'n ng Panginoon, para na po hindi po sila lumapit doon po sa mga bangkay na halimbawa po na hindi nila mga kamag-anak. Talaga pong napakabuti po ni Lord, kaya lagi po nating purihin, lagi po nating pasalamatan sa araw-araw po na mga binibigay sa atin na kalakasan. Sa pagising natin sa umaga, isang malaking pagpapala na po sa atin yon. Bagaman po minsan tayo nagkukulang, pero ang Panginoon laging nandyan para sa atin. Kaya dito natin makikita, kita po ninyo dito po sa Old Testament na ating po pinag-aaralan, lagi pong nagpapaalala ang Panginoon, lagi pong binibigyan na tama kung anong way, kung anong dapat gawin. Kaya kung ating isipin po sa buhay natin, na hindi man po natin inabot itong ganito, na mismo ang Panginoon ang nagpapahatid ng mga dapat natin gawin, pero tayo naman alam natin na sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng pinaparating ng Holy Spirit sa atin, doon po natin nakikita yung kabutihan at kabanal-banalan ng ating Panginoon, na tayo bilang isang Kristiyano ay matutong sumunod sa kanyang kautusan. So, mabuti po si Lord, and dito po natin makikita na talagang kapag po tayo ay sumusunod, yung pagpapala po ay kusa pong lumalapit
So, purihin po ang Panginoon. And God bless po sa ating bahay. Lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayo mag-share sa ating devotion sa Leviticus chapter 21 verse 5 to 7. Huwag silang magpapakalbo, magpapaputol ng balbas o maghihiwa at sarili upang ipakita lamang na sila'y nagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at huwag nilang lalapastangin ang pangalan ng Diyos. Sila ang naghahatid ng handog sa akin, kaya dapat silang maging banal. Huwag silang mag-asawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya babaeng hiniwalayan at pinalayas ang kanilang asawa, sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pari. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Leviticus chapter 21, verse 8 to 11. Ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino man natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang paglalakbay ng Israel sa palibot ng Moab. Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa Obot. Mula roon, nagtuloy sila sa mga buho ng Abraham, sa ilang na nasa silangan ng Moab. Amen. Nababasahin ko po, Leviticus chapter 21, verse 12 to 15. Nilalabas sa santuario, nilalapas tanganin ang santuario ng kaniyang Diyos, sapagat ang talaga na langis na pangpahid ng kaniyang Diyos ay nasa ulo niya. Ako ang Panginoon. At siya ay makaasawa sa isang dalagang malinis. Sa bao o inihiwalay sa lamas o patutot ay huwag siyang makaasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kaniyang sariling bayan magkaasawa siya. At huwag niyang dumuhan ang kaniyang mga binhi sa ginta ng kaniyang bayan, sapagat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kaniya. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 21 verses 16 to 18. Inutosan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan ng kapaghandog sa akin mga handog na pagkain. Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ng isang bahagi ng katawan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Sabi po, ang aking kong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 21 verses 19 to 21. No man with a crippled foot or hand, or who is hunchback or dwarf, or who has any eye defect, or who has festering or running sores or damaged testicles, no descendant of Aaron the priest who has any defect is to come near the presence of the offerings made to the Lord by fire. He has defect, he must not come near to offer the food of his God. Magandang pagpapalang gabi pa sa atin lahat. Ang aming pong ibabahagi ay sa Leviticus chapter 25 verses 47 to 55. Ang sinasabi po rito, kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ang isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya
Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya, at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon, sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay na dami ng tao na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi maaaring pagmalupitan kung hindi siya matutubos sa mga paraang nabanggit. Siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi ko po nabasa yung mula umpisa hanggang bago ako dumating dito sa aking verse, no, na babasahin. Pero ang pagkakaunawa ko dito, no, meron po talagang panahon sa paglaya na ibinibigay. May panahon kung i-apply natin to sa buhay natin ngayon, dumarating sa buhay natin na tayo ay yung parang nakukulong tayo sa, nagiging alipin tayo ng mga pagsubok natin. Alipin sa pagsubok sa pinansyal, sa pamilya, no, kaibigan, sa ating lipunan, sa ating mga ginagalawan. Maraming umaalipin sa buhay natin na hindi natin alam kung kailan tayo makakalaya. Pero, di ba, ang Panginoon, dito sa Old Testament, ang Diyos, pinalaya niya mga Israelita. May panahon, nasa proseso yon, nasa proseso yung paglaya ng tao. May napapanahon. Kaya may parang season to sa buhay natin na napapanahon na naghihirap tayo. Minsan, nawawalan tayo ng trabaho, nahihirapan tayo para sa ating mga gastusin, di po ba? Pero, kumbaga, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Lahat ng ating gagawin, maginhawa man tayo, maghirap man tayo, lagi tayong umasa sa Panginoon na lahat to ay may panahon tayo ay makakalaya doon sa ating mga umaalipin sa ating mga paghihirap. Dito, di ba, sabi nga dito sa bungad sa chapter 25, ang taon ng pamamahinga, may mga kanya-kanya itong title, no? May taon ng paglaya, may taon ng pamamahinga, may paglaya din sa ari-arian, mga pagiging alipin. Dito tayo bilang mga Kristiyano, iba na yung takbo ng buhay natin noon sa noon ngayon, no? Mas kung sabi nga ng iba, bakit gano'n? Kung kailan pa tayo nagsisimba, saka pa tayo dumaranas ng mga pagsubok ito yung umaalipin sa atin, yung mga pagsubok na to. Hanggang kailan kaya tayo matatapos sa ganito? Ganun yung ating minsan nagiging bukang bibig. Pero ang nais ibituro sa atin ng parable na ito, magtiwala tayo sa ating Panginoon, kasi may tinuturo lang ang Diyos kung bakit tayo nagiging alipin dito sa tinatakbuhan ng buhay natin. Pero pag lubusan natin itong mauunawaan at na ipagkakatiwala natin ito sa Diyos, kapag mabilis kang lumapit sa Diyos, no, pansin nyo, ang bilis din natin na makakalaya doon kung ano man yung pagsubok at umaalipin doon sa atin, no. Mapapalaya tayo, hindi na natin kailangan pang magbayad pa, mag-offer para mapalaya tayo doon sa pagkaalipin sa atin, no. Pero pagka ikaw ay ginagawa mo to na solusyonan na makalaya ka doon sa pansarili mong desisyon, sarili mong paraan, ang tagal, di po ba? Ang tagal ng paglaya natin. Kaya pag sarili mo lang kakayanan, wala po tayong iba yung paraan ng Diyos. Kaya lagi tayong magtitiwala sa Lord na lahat ng
anumang umaalipin sa atin, no, na mga pagsubok ngayon, dalangin ko po at palakasan, patuloy na magpalakasan na tayo ay makalaya sa anumang umaalipin sa atin. Maging lumapit agad tayo sa Lord, ihingi agad natin yon ng tawad, na magbalik loob tayo para yung matanggal, makaalis tayo doon sa sa atin, nagbibigkis, nagtatali doon sa ating mga pagiging alipin natin. Marami pong salamat at God bless you all. Let's Lord, Hallelujah, Amen.